Ang pagkamatay ng isang prinsipe ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kanilang laban sa succession contest. Pero ngayon sa chapter 404, makikita natin si Hulkenberg na gagamitin ng kanyang kamatayan upang magkaroon ng kalamangan sa kanyang mga kapatid. Mas bibilib kayo sa kanyang talino at sa paraang tinahak niya para manalo. Tapusin niyo ang kabanatang ito hanggang dulo dahil bukod kanila Hulkenberg, kikilos na din sila Chidel at ang ating bida na si Leorio. Ang dahilan ng paglabas nila sa parteng ito ng kwento ay malalaman nyo sa kabanatang ito. Nagumpisa ang chapter 404 kung saan natapos ang chapter 403. Makikita natin si Kurapika sa silid ng ikatlong prinsipe sapagkat tinutulungan ng ating bida si Zhang Lei na malaman kung ano ang lihim ng mga barya na nakukuha nito mula sa kanyang guardian spirit beast. Sinabi ni Kurapika na gusto niyang malaman kung may pagkakaiba ba ang disenyo ng mga baryang itinatago ng prinsipe at ang mga baryang ibinibigay nito sa ibang tao. Sinagot ni Tentori ang katanungan sa pagkasabi kay Zhang Lei na magkaiba nga ito sapagkat ang markang nasa baryang tinanggap niya ay iba sa mga baryang nasa lamesa ng prinsipe. Makikita dito mga idol na ang kay Tentori ay merong mukha ni Zhang Lei samantalang ang baryang tinago ng prinsipe ay merong mukha ng kanyang guardian spirit beast. Nakiusap si Kurapika kay Zhang Lei na kung maaari bang ibahagi nito ang mga barya sa kanyang tauhan at gwardya. Sumagot ang prinsipe sa pagkasabi na oo at ibibigay niya ang baryang may number 10 kay Kurapika. Nabigla dito ang Hunter, pati na rin si Reina Obito, si Tentori at ang sundalong si Koventoba na nasa parehong silid. Pinaliwanag ni Zhang Lei na ang pagbibigay niya kay Kurapika ng barya ay magpapaalam sa kanila kung anong mangyayari kapag may nakatanggap ng number 10 at kung magbabago ba ang markang nasa barya. Medyo delikado itong ginawa ni Kurapika mga idol dahil posible na ang pagtanggap ng pabor o pagtupad sa kahilingan ng isang non-user ay pwedeng maglagay sa kahit na sino sa epekto ng abilidad ng mga ito. Ganun pa man, tinanggap ni Kurapika ang baryang ibinigay sa kanya ni Zhang Lei sapagkat ayaw niyang pagdudahan ng prinsipe ang kanilang katapatan dito. Bukod doon, naisip din ni Kurapika na ang nen na nasa loob ng mga barya ay hindi sapat upang makontrol siya. Matapos tanggapin mula sa prinsipe, nakita nga ni Kurapika ang pagbabago ng barya. Mula sa number 10, naging number 1 ito at mula sa mukha ng guardian spirit beast, naging mukha ni Zhang Lei ang markang nakaukit sa barya. Kaya sa tingin ni Kurapika, nagbabago ang disenyo nito sa oras na nagbabago din ang nagmamay-ari. Sunod na sinubukan ng ating bida na ibalik kay Zhang Lei ang barya. Naging dahilan para bumalik sa dati ang marka ng guardian spirit beast na naka-imprenta dito. Pero ang pagkakaiba ay hindi bumalik sa number 10 ang nakasulat sa barya at nanatili ang numero sa 1. Kaya sinabi ni Kurapika na sa tingin niya ay alam na niya kung ano ang kakayahang meron ng guardian spirit beast ni Zhang Lei. Dito natin talaga makikita kung gaano katalino si Kurapika mga idol. Ang galing niyang ito sa pagkilatis ng mga kondisyon ang pinakamalaking kalamangan niya sa succession contest. Lalo na ngayong naglalabasan na ang abilidad ng mga prinsipe at ng mga nenbis nila. Tinanong ni Zhang Lei kung ano ang tingin ni Kurapika sa abilidad ng guardian spirit beast. Sinabi ng Hunter kung sigurado ba ang prinsipe sa kagustuhan nitong sabihin ng lihim ng kanyang nenbis ngayon. Tinatanong ito ni Kurapika mga idol kasi kasama nga nila ang mga tsismosong sundalo ni Benjamin. Sumugot si Zhang Lei sa pagkasabi na ayos lamang ito sapagkat naniniwala siya na ang abilidad ng kanyang guardian spirit beast ay hindi direktang banta sa buhay ng unang prinsipe. Dulot nito, pinaliwanag ni Kurapika ang maaaring kakayahan ng guardian spirit beast ng ikatlong prinsipe. Ayon sa Hunter, naniniwala siya na ang Nen Beast ay nagtatagli ng accumulation type Nen ability at meron itong kondisyon na itago o ipunin ng barya sa loob ng matagal na panahon. Bilang kapalit, pagkakalooban ng Nen Beast ni Zhang Lei ng malakas na kapangyarihan sa takdang panahon ang mga taong nagtatago ng barya. Pinaliwanag pa ng Hunter na base sa dami ng Nen na meron ng mga barya, naniniwala siya na ang kung sino mang may hawak nito ay makakagamit ng Nen at magkakaroon ng Nen ability matapos ang kalahating taon. Bukod dito, sinabi din ng Hunter na ang mga Nen user na merong accumulation type Nen abilities ay kadalasang marunong maghintay at maingat sa pagpaplano. Mga katangiang, meron si Zhang Lei. Pinapaliwanag ito ni Kurapika sa paraan na mukhang sinasabi niya lahat ng kanyang nalalaman. Pero sa isipan niya pala, sinasabi niya lamang sa prinsipe ang mga impormasyong sa tingin niya ay hindi magbibigay ng direktang banta kay Benjamin. Hindi sinabi ni Kurapika na ang kadalasang makakakuha lamang ng mga abilidad mula sa Nen Beast ni Zhang Lei ay yung mga Nen user na tapat sa prinsipe.
at hindi ang mga kagaya ni Koventoba na naglilingkod sa ibang tao. Naniniwala si Kurapika na kung araw-araw nagbibigay ng barya ang Guardian Spirit Beast, dapat ay 11 barya ang hawak ni Zhonglei sapagkat nasa 11 araw na sila ng paglalakbay. Pero 10 lamang ang meron sila. Kaya palagay ni Kurapika, hawak ng isang Nen user ang unang barya at hindi na ito ibinigay sa prinsipe. Kaya sigurado ang ating bida na ang Nen user na nakakuha ng unang barya ay walang iba kundi si Koventoba. Gusto makita ni Kurapika kung anong mangyayari kay Koventoba matapos ang ilang araw para malaman niya din kung ano ang mangyayari sa kanya sa oras na tumanggap siya ng barya mula sa prinsipe. Marami pang hindi sinabi si Kurapika na impormasyon ukol sa Nen ability ng Guardian Spirit Beast ni Zhonglei dahil kahit kakampi nila ito sa ngayon, hindi malayong mangyari na kailangan din nilang kalabanin ito sa pag-usad ng succession contest. Nagpasalamat si Zhonglei sa paliwanag ni Kurapika. Sinabi ng prinsipe na ngayon ay makakapag-focus na siya sa pagprotekta sa mga bata niyang kapatid. Sumagot naman si Kurapika sa pagpapaalala na mas maganda kung itatago muna ni Zhonglei ang karamihan sa barya at saka na lamang siya mamamahagi sa kanyang mga tauhan. Sumang-ayon si Zhonglei pero sinabi nito na gusto niya pa ding bigyan si Kurapika ng isang barya. Ipinagpasalamat ng hunter ang kabutihan ni Zhonglei. Aalis na sana sila Kurapika sa silid ng ikatlong prinsipe pero bago ito, kanyang inisip kung alin nga ba ang mas ligtas. Ang manatili sa silid ng ikatlong prinsipe na si Zhonglei o ang bumalik sa sarili nilang silid kung saan umaatake ang Nen user na gumagamit ng ahas at kung saan mananatili ang mga guardian ng iba't ibang prinsipe. Sinabi ni Kurapika na ang dalawang pinagpipiliang ito ay parehong naglalagay sa kanila ng panganib. Lumipat ang eksena kung saan makikita natin ang dalawang importanteng karakter na matagal na nating hindi nakikita. Ito ang isa sa 4 nating bida na si Leorio Paradinite at ang chairwoman ng Hunter Association na si Chidel Yorkshire. Tumatakbo sila upang isugod sa ospital ang ikasiyam na prinsipeng si Hulkenberg matapos itong mawala ng malay at bumula ang bibig. Si Chidel ay 3-star disease hunter mga idol at maaaring ang pinuno ng medical team ng Blackwell para sa lahat ng pasahero. Kinuha niyang estudyante o trainee ang kapwa niya Zodiacs at nag-aaral na maging doktor na si Leorio. Kaya hindi nakakagulat na sila ang tinawag para iligtas ang buhay ng isang prinsipe. Sinabi ng mga doktor na hindi nagre-responde si Hulkenberg sa pangalan nito. Sinagot sila ng chairwoman sa pagkasabi na maaaring meron itong tinamong pinsala matapos mawala ng malay. Kaya inutusan niyang i-CT scan ng prinsipe at kuhaan ito ng dugo para ipadala kay Jel. Si Jel mga idol ay isang poison hunter kaya eksperto siya sa mga lason. Propesyong maaaring magsabi sa kanila na nilason talaga si Hulkenberg. Habang itinatakbo ng mga hunters ang prinsipe patungo sa ospital, pinapanood sila ni Balsamilko na alam naman nating sinaniban na ni Hulkenberg. Sinabi ng prinsipe sa kanyang isipan na hanggat gising pa siya, hindi magkakamali ang kanyang orihinal na katawan na naglalaman ng kaisipan ni Balsamilko. Pabor ito kay Hulkenberg sapagkat madadiagnose si Balsamilko na comatose at hindi agad malalaman ng mga doktor na gastroenteritis ang isa sa mga sakit na dinadamdam ni Balsamilko. Bukod dito, hindi din ma-autopsy ang katawan ni Hulkenberg sapagkat kailangan pang humingi ng mga doktor ng permiso sa ina ng prinsipe sa oras na siya'y mamatay. Base sa paliwanag na ito ng prinsipe mga idol, mapapagtanto natin na parang papatayin niya talaga ang orihinal niyang katawan at tuluyan na niyang gagamitin ang katawan ni Balsamilko. Medyo ang weird nito pakinggan dahil mapapaisip ka kung anong kabaliwan ang pinaplano ni Hulkenberg. Tinawagan ng ikasiyam na prinsipe na nasa katawan ni Balsamilko si Benjamin. Sinabi niya dito na mamamatay na si Hulkenberg at makokompleto ang kanyang misyon matapos ng 12 oras. Pero maaaring magkaproblema sila sa autopsy at malalaman ng mga ito na lason ng ikinamatay ng prinsipe kapag nakailam ang Hunter Association. Sumagot ang unang prinsipe sa pagkasabi na sobrang galing ni Balsamilko at magpapadala siya ng mga doktor mula sa Royal Army at Kakin para mapagtakpan ang sanhi ng kamatayan ni Hulkenberg. Napag-usapan natin sa nakaraang kabanata idol na naniniwala si Benjamin na kinukontrol ni Hulkenberg si Balsamilko. Pero sa kabanatang ito, nawala ang pagdududa sa kanyang mukha dahil sino nga ba namang mag-iisip na papatayin ni Hulkenberg ang sarili niyang katawan? Ibinaba ng ikasiyam na prinsipe ang telepono at kanyang binalikan ng mga nadiskubre niya sa kanyang abilidad. Ipinaliwanag ni Hulkenberg na ang kanyang abilidad ay may kakayahang pagpalitin ng kaluluwa ng dalawang tao. Pipili ang kanyang abilidad ng isang tao kasama si Hulkenberg at pagkatapos ay pagpapalitin niya ang kaluluwa ng gwardyang ito at ng taong kanyang tinamaan.
Pinaliwanag din ng prinsipe na kapag namatay pala si Balsimilko sa katawan niya, ang kaluluwa o kaisipan nito ay babalik sa kanyang katawan. Ibig sabihin, ang kaluluwa ni Balsimilko at ang kaluluwa ni Hackenberg ay magsasama sa malibag na katawan ng sundalo. Parang katulad ito ng pagkasama nila Nanika at Aloka sa iisang katawan, pero ang pagkakaiba mga idol ay kung sino ang priority na kokontrol sa katawan. Pinaliwanag din niya ng prinsipe. Sinabi niya na kapag namatay ang katawan niya, babalik ang kaluluwa ni Balsimilko sa katawan nito at ang Master Sergeant na ang magiging priority, samantalang si Hackenberg ay makakatulog na. Kapag naganap ito, makakapagsumbong na si Balsimilko kay Benjamin, pangyayaring gustong iwasan ni Hackenberg, kaya ang gagawin ng prinsipe ay iinom siya ng sleeping pills bago mamatay ang katawan niya, para tulog ang katawan ni Balsimilko sa oras na bumalik ang kaluluwa nito. Hindi alam ni Hackenberg kung kailan magigising si Balsimilko para kontrolin ng katawan, pero sa tingin niya ay magagamit niya pa ang katawan sa loob ng 10 oras habang tulog ang kaluluwa ng Master Sergeant. Sa loob ng 10 oras, tatapusin na ni Hackenberg ang susunod niyang plano upang manalo sa succession contest. Sa tingin ko, plano na ni Hackenberg na paslangin ang kanyang mga kapatid. Nasabi ko ito sapagkat sinabi din ni Hackenberg sa kabanatang ito ang kanyang paniniwala na ang kamatayan ng bawat isa niyang kapatid ang susi para manalo sa succession contest. Nagpaparating sa atin na handa na siyang pumaslang ng ibang prinsipe para maging hari. Dumating na ang mga doktor na ipinadala ni Benjamin at inagaw ng mga ito mula kanila Chidel at Leorio ang pangangalaga kay Hackenberg. Mukhang galit ang chairwoman sa ginawang ito ng Kakin, pero dahil isang ang prinsipe ang kanilang pasyente, wala siyang magagawa kundi ipagkatiwala ito sa Royal Army. Tiningnan ng mga doktor na pinadala ni Benjamin ang naghihigalong si Hackenberg at hindi na ipinakita kung anong ginawa ng mga ito o kung may ginawa nga ba sila para iligtas ang buhay ng prinsipe. Sa kabanatang ito idol, ipinakita muli ang lahat ng mga prinsipe na nakikipaglaban pa rin sa succession contest. Una dyan ay sila Benjamin na kasama si Fury Cobb. Parang sinisigurado nila na tama ang reports na natanggap nila ukol kay Hackenberg. Sunod naman ay ang ikalawang prinsesa na si Camilla, naabala siguro sa panonood ng Netflix at nagpapalinis pa ng koko. Ipinasilip din ulit ang ikatlo na si Zhangli na tinitingnan maigi ang kanyang barya. Kasunod niya ang ika-4 na si Chernik na nakatayo sa harapan ni Salkov. Nagulat ang gwardya dahil umabot ng 3 seconds ang prinsipe sa araling kanilang pinagsasanayan. Medyo nadismaya si Chernik sa sarili dahil parang nababagalan siya sa kanyang pag-unlad. Pero lingid sa kanyang kaalaman, natatakot na sa kanya si Salkov at sinabi nito na sobrang kakaiba ang kakayahan ni Chernik. Kung inyong maaalala sa chapter 402, nakita natin na umabot sa 9 seconds ang pagpapanatili ni Chernik ng kanyang Zetsu habang abala siya sa ibang gawain. Magtataka ka kung bakit 3 seconds na lamang ngayon ang tinagal niya. Hanggang sa makita natin na hindi na pala Zetsu ang iniensayo niya sapagkat sa sunod na pahina ng kabanata, lumilika si Chernik ng isang bola ng Nen na maaaring nasa ilalim ng prinsipyong tinatawag natin bilang Ren o di kaya ay Hatsu. Sa madaling salita, maaaring sinasanay ni Chernik ang kanyang Nen para makabuo ng isang abilidad na makakapinsala sa kanyang mga kalaban. Sunod na ipinakita ng kabanata ang ika-5 prinsesa na si Tobepa. Nakatingin pa din ito sa kanyang laptop katulad ng mga nauna niyang eksena. Ang ika-6 namang prinsesa na si Tyson ay kinakanta ang lyrics na nasa kanyang libro habang pinapalakpakan ng kanyang mga gwardya. Ipinasilid din sa atin ngayon ang ika-7 prinsipe na si Luzurus, natahimik sa kanyang silid at hindi pa din umaalis sa kanyang kinauupuan. Sunod na ipinakita ang ika-11 si Fugetsu na nagpapagaling mula sa sumpang tumama sa kanya. Binabantayan siya ng kanyang kakambal na si Kacho. At matapos ang halos 20 kabanata, nasilip muli natin si Mariam, kasama si Biscuit na mukhang fresh ngayon dahil ligtas silang pinoprotektahan ng abilidad ng Guardian Spirit Beast ng ika-13 prinsipe. Kabalik na rin ni Biscuit si Kurapika na maduduling na sa kakabantay sa ika-14 na prinsesang si Wobble. Bumalik na sila Kurapika sa kanilang silid at kinausap ng hunter ang sundalo ni Benjamin na si Baby Maina. Sinabi ng hunter na bukas, araw ng Webes, magaganap ang second batch ng training ng mga gwardya ng prinsipe at sa pagkakataong ito, dadalo ang isa sa mga gwardya ng ika-2 prinsesa na si Camilla. Tinanong ni Kurapika kung sila Fury Cobb at Baby Maina pa rin ba ang dadalo bilang representante ng ika-1 prinsipe. Sumagot si Baby Maina ng oo.
Napaisip ang sundalo sa sinabi ni Kurapika na dadalo ang isa sa mga tauhan ng ikalawang prinsesa sapagkat narinig niya na ang grupo ay gumagamit ng kakaibang kakayahan sa tulong ng mga have-nots. Hindi siya sigurado kung Nen ability ba ito at tinatarget ni Camila ang ika-14 na prinsesang si Wobble. Halos ganito din ang tumatakbo sa isipan ni Kurapika. Naniniwala siya na hindi magpapadala si Camila ng gwardya para matuto ng Nen. Bagkos, meron silang gustong gawin sa silid ni Prinsesa Wobble. Medyo nag-iingat si Kurapika sa ikalawang prinsesa sapagkat sa liham na ipinadala ni Melody sa kanila, walang kahit na anong sekreto silang magagamit kontra kay Camila. Ang pag-iingat ni Kurapika ay dapat talaga niyang doblehin sapagkat hindi niya alam may bombang papasabugin sila Camila sa training. Matatandaan na ang mga patay gutom na tauhan ng ikalawang prinsesa ay merong abilidad na kayang maglagay ng sumpa sa prinsipeng nakatalaga sa kanila. Mangyayari ito sa oras na mamatay sila. Pero ang gusto ng walang yang have-nots na si Sarahel ay magpakamatay sa harapan ni Prinsesa Wobble upang mas mapalakas ang sumpa at masigurado niyang maisasama sa kabilang buhay ang walang muwang na sanggol. Lumipat ang eksena ng kabanata sa ospital kung nasaan ang mga doktor na nag-aasikaso kay Hulkenberg. Katulad ng inaasahan natin, pinapanood lamang nila ang prinsipe na mamatay. Ipinakita ang nakahigang katawan ni Balsamilko, ni Hulkenberg sa kama. Nag-flatline na ito at tuluyang sumukabilang buhay. Agad na tinawagan ng totoong Hulkenberg na nasa katawan ni Balsamilko si Benjamin. Ibinalita nito ang kamatayan ni Hulkenberg at ang 3 kahilingan nito. Una, gusto nitong i-anunsyo sa barko ang kanyang kamatayan. Pangalawa, gusto niyang magsagawa ang kaharian ng seremonya para sa kanyang mga taga-suporta. At pangatlo, ay gusto ng prinsipe na ang kanyang mga gwardya ang magbitbit ng kanyang kabaong. Mangyayari ito pagkatapos dalhin ng kanyang bangkay, Huwebes ng hapon sa morgue. Medyo kaduda-duda idol yung kahilingan ni Hulkenberg na ipabuhat sa kanyang mga gwardya ang kanyang kabaong. At medyo kahina-hinala din na aabot pa ng kalahating araw bago dalhin sa morgue ang katawan ni Hulkenberg. Kaya may suspetsya ako sa gagawin ng mga prinsipe at ng kanyang mga tauhan. Malalaman nyo ang suspetsang yan sa susunod kong video. Pero gusto kong mabasa ang inyong opinyon. Kaya sana ay magkomento din kayo sa ibaba ng video na ito. Pumayag si Benjamin sa lahat ng huling kahilingan ng nakababatang kapatid. Sinabi ni Hulkenberg na aasikasuhin niya ang katawan ng ika-9 na prinsipe at babalik siya sa Tier 1 kasabay ng pagdating ng katawan ni Hulkenberg sa itaas na palapag. Sobrang pinuri ni Benjamin si Balsamilko. Tinanggap naman ito ng sundalo at sa kanyang isipan, nagpapasalamat siya sa papuri ng kanyang kapatid. Tinuturing ni Hulkenberg na kapatid ang lahat ng mga prinsipe kaya ayaw niya noong patayin ng mga ito. Pero ang pagtawag niya ng kuya o brother kay Benjamin ay maaaring nangangahulugan na alam niyang kapatid niya sa ina si Benjamin. Katotohanan ng posibleng sinabi sa kanya ng kanilang inang reyna na si Unma. Lumipat ang kabanata sa eksena na nakita natin sa chapter 400. Ito ang anunsyong narinig ng Phantom Troop habang sila ay nasa Tier 3. Ang anunsyo pa lang ito ay tungkol sa kamatayan ni Hulkenberg kaninang umaga at ang kanyang funeral service ay mag-uumpisa mamayang hapon sa Tier 3, sunod ay sa Tier 2 hanggang makarating sa Tier 1. Si Hulkenberg ang isa sa mga prinsipeng sinusuportahan ng maraming tao dahil sa kanyang kagustuhang baguhin ang gobyerno ng kanilang bansa. Ito din ang dahilan kaya gusto ng mga batang prinsipe na si Hulkenberg ang manalo sa succession contest. Napaka-interesanteng malaman kung ano ang magiging reaksyon nila Kurapika, Melody at Reyna Obito sa anunsyo ng kamatayan ni Hulkenberg. Tinanong ni Nobunaga kung isa ba sa mga boss ng mafia si Hulkenberg. Sinagot siya ni Fate ng hindi. Kaya nasabi ni Finks na wala silang pakialam sa prinsipe kung hindi ito isa sa mga boss ng mafia. Patungo ang 3 sa headquarters ng Hailey na nasa boss ng Tier 2 base sa transmitter na ibinigay ni Hinray. Dadaan sila sa Tier 4 at gagamitin ng grupo ang lagusang meron sa opisina ng Char upang makarating sa mas mataas na palapag. Sa huling linya ng kabanata, mababasa ang mensahe na mag-uumpisa na sa susunod na chapter, ang pagkilos ng Phantom Troop. Nagsasabi ito sa atin na tungkol sa spiders ang mga susunod na kabanata ng istorya. Magtatagumpay kaya sila sa misyon kontra sa kalabang mafia? May malalagas kaya sa mga spiders? At mahahanap kaya ng mga miyembro ng Phantom Troop ang hunter na si Hisoka? Yan ang dapat nating abangan sa susunod na kabanata. Ito po ang aking full chapter review ng chapter 404 ng Hunter x Hunter.
Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa baba. At kung gusto nyo rin naman ang iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!